Hi mga kabebes, kamusta kayo? Ayan, dito sa amin sobrang lakas at lamig ng simoy ng hangin. Kaya naisip ko na parang ito yung pinakamagandang time para maglinis ng aming kwarto. At ang una kong lilinisin ang cabinet ng aking asawa. At ito na nga, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, sinimulan ko na agad. Yung mga oras na yun, wala ang aking asawa, siya'y bumili ng aming pananghalian. Sabi ko nga sa inyo, hindi talaga ako namamalengke at mas gusto ko pang maglinis ng bahay kaysa lumabas ng kalsada. What? Kaya ngayon lang talaga ako sinipag maglinis ng cabinet ng aking asawa kasi napakainit dito sa aming kwarto. Kahit sa umaga sobrang init na dito, lalo na pag inabutan ka pa rito ng tanghaling tapat. Naku, hindi nyo talaga kakayahan yung init mga kabebes. Kaya nung naramdaman ko malamig ang panahon, hindi na talaga ako nagdalawang isip na maglinis ng cabinet ng asawa ko dahil minsan ko lang ito magagawa. Hindi ka rin talaga naman sisipagin maglinis ng cabinet. Paano? Ang cabinet niya hindi lang isa, dalawa, tatlo talaga ang kanyang cabinet. Diyos ko. Itong nakikita nyo sa video, unang cabinet pa lang to. Ang laman pa lang nito, yung mga pants niya at saka yung mga shorts niya hindi madalas ginagamit. Pero once a week talaga, naglilinis ako ng kwarto namin kasi nga maalikabok dito. Pero yung cabinet niya, hindi ko talaga yung ginagalaw. Tignan nyo pa yung mga shorts niya na yan, akala mo talaga, reseller. Lahat ng kulay meron, pero hindi niya yan ginagamit, nakatambak lang. O baka gusto nyo, imain nyo na. No, no, no. Fast forward tayo, at ayan, natapos ko na ang kanyang unang cabinet. At ayan, dumating na ang aking asawa galing palengke. Ang lakas na naman ng ulan sa labas. Sinilip ko kung anong niluluto niya. Ang aking paboritong sopas. Luto na ang aming pananghalian. Tara, kain tayo mga kabebes. At may babalikan pa talaga akong trabaho sa loob ng kwarto. Pagkapahinga ko dyan, ayan, binalikan ko na yung aking gagawin. Binuksan ko yung pangalawang cabinet niya. O diba, napakadaming damit ng aking asawa. Kaya sino ba naman yung sisipagin yan? Diyos ko. Tapos pag inayos mo yan, gusto niya naka-per color. Tapos may tamang tupi pa. What? Kaya hindi ko talaga inaayos ang damitan yan kasi ang asawa ko napaka-usi kung paano ayusin yung damit niya. Kaso hindi ko rin naman nakikita, inaayos niya yung damitan niyan, hindi ko nga nakikita pinupunasan niya. Kaya sabi ko ako na nga mag-aayos niyan. Kasi for sure, napaka-alikabok na itong cabinet na to. Paano? Simula nung dumating ako dito, oo, nililinis ko yung ibang cabinet. Pero itong damitan niya, never ko talagang ginalaw. Bukod kasi sa usi yung asawa ko, ang dami ko kasi dapat unahing linisin dito sa bahay na to. Kaya sabi ko sa kaka na nga, mukha ka namang malinis. At ayan nga, pinagpagan ko na siya. Napatakip pa ako ng bibigyan kasi sobrang alikabok na pala. Kaya sabi ko, buti na lang talaga malamig ang panahon ngayon. Kasi kung hindi malamig ang panahon, lapot na naman ako dito. At saka hindi ako sisipagin linisin niya. Napakadami niyan. At ayan nga, nilalabas ko muna lahat ng laman para makita ko kung kailangan pa ba niya o hindi na. Para mabawas-buwasan, napakadami, nagsisiksikan na. Napakalaki ng pangalawang cabinet niya at napakadami ring laman. Sabi ko nga sa kanya, lahat ba ito nagagamit mo? Oo daw. Kaya sabi ko, sige, ayusin ko na lang. Fast forward tayo. At ayan, naibalik ko na ang kanya mga damit at naiayos ko na. Kailangan niya naka-per color at maayos ang tupi. Habang nag-aayos ako dyan, nagluluto naman ng merienda ang aking asawa. O mga kabebes, huwag na kayo magtaka kung puro luto at linis seri lang ginagawa ko sa video ko dahil yun ang trabahong walang katapusan. Mga kabebes, bukas na lang po ulit yung cabinet number 3. Masyado nang mahaba ang video. Paano? Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.